Nakakalungkot na balita, isang OFW ngayon ang binawian ng buhay na pinaniniwalaan ng pamilya na may foul play na nangyayari sa likod ng pagkamatay ng kanilang kaanak dahil umano sa pananahimik ng amo, at dagdagan pa na nakapagsumbong rin pala ito na minamanyak siya ng kanyang among lalaki, at kahit litrato ng bangkay ay ipinagkait pa sa pamilya na ngayon ibinunyag ng ina sa publiko. 15 siya namatay, 18 kami sinabihan. Siya si Christine Talamera Baudin, residente ng Purok Tauru, Barangay Poblasyon, Norala, South Cotabato. Dating OFW sa Kuwait, pero nang dahil sa hirap ng buhay at sa kagustuhang mabigyan ng magandang kinabukasan ang tatlong mga anak, sumubok ulit itong makipagsapalaran sa abroad sa bansang Jeddah, Saudi Arabia. Ngunit sa kasamaang palad, napabalita na lang itong namatay dahil daw sa nagka-hemorrhage ang ulo. Pero duda ang pamilya na may foul play na nangyayari, sapagkat ayon sa salaysay ng ina, palagi umanong naka-online ang kanyang anak at huli nila itong nakausap noong August 5, 2025. Pero noong August 6 at 7, bigla na lang daw itong hindi makontak, kaya't nagtataka umano sila at naka-offline pa ang messenger. Di amo to sang 6, ginatawagan ko, hindi ko na makontak iya cellphone, wala na nagaring. August 7, amo gyapon, same gyapon. Kadamo na ko di nga nag-miss call sa iya messenger, wala gid. Wala gid sagat sabat. Sa takot ng ina, nagbaka sakali umano silang nagtungo sa isang agency. Baka doon daw ang agency ng kanyang anak para i-report daw sana itong bigla ang pagkawala ng komunikasyon. Pero sinabihan umano sila ng agency na walang pangalan ang kanyang anak. Kaya't litong-lito na umano sila at hindi na nila alam kung saan sila lalapit. Ayon kasi sa salaysay ng ina nitong atin kabayan, hindi daw nakapagbigay ng kopya ng kontrata ang kanyang anak sa kanila. Bukod tanging ID lang daw nito at ID ng amo ang pinadala sa kanila through Facebook Messenger, kahit hindi umano nila alam kung saan sila lalapit. August 8, August 9, naglakat ako sa Marble, nagpasimpalad ako dito sa MML, kay abe ko dito iya nga agency MML. Pag-abot sa nakundi sang hapon, nagtawag ang MML nga wala iya pangalan niya dito sa ila agency. Di nagalibog ang ulo ko, ma'am. Siguro ano na lang himuon namon kay wala kami sa may nakita nga kung ano nga agency siya nag-i-apply. Kay why gid siya may bilin sa amon nga papel niya nga kontrata niya eh. Hanggang sa makalipas ang halos 2 linggo, August 18, 2025, nakatanggap umano ng tawag ang mister nitong atin kabayan. Ayon daw sa impormasyon na hatid ng kabilang linya, namatay daw si Christine Talamera Baudin noong August 15 pa. Isinugod umano ito sa ospital noong August 8. Sa kadahilanan daw na na-slide daw ito sa banyo, nabagok ang ulo, may namuong dugo kaya daw ito inoperahan. At nakiusap rin daw ang kabilang linya na ilibing na lang daw sa Jeddah ang bangkay, ngunit hindi pumayag ang mister. Naging tawagan na kami sa immigration nga inang napatay na bata namon. Tapos naghambal ang tong nagtawag kagapon sa WhatsApp nga naghambal siya sa bana sa tong umagad ko nga lang daw kuno nanda dito ya bata ko dito sa Jeddah. Nga hindi pwedeng ako ni asawa dira kay bahala na nga patay na siya. Makita lang namon ang lawas ang bangkay niya. Ngari diri padala lang di sa Pilipinas. Bahala na. Ayon pa sa salaysay ng ina, nakiusap umano sila na bigyan sila ng litrato ng bangkay nitong atin kabayan. Ngunit hindi raw sila pinagbibigyan. Ayaw daw ipakita sa kanila yung bangkay. Tiga ambal gani kami kagapon ka nagtawag tong sa WhatsApp nga namon. Ilihog lang ko sir kung pwede makita namon ang pictures ng bata namon nga ara dira sa ospital. Ano ang sabat niya, ma'am? Hindi daw kuno pwede. Namon kadugo kami sir eh. Bata ko na ngara dira eh. Dapat isend yung man yung mabalaan namon ng plastada sa bata namon sa ospital kung ano na dira, kung iya na itsura kung hindi. Ano kaya ang kanilang dahilan, mga kababayan? Bakit kailangan pa nilang ipagkait ang kahilingan ng ina na makita ang bangkay ng anak? Na ang nais lang naman sana ng pamilya, makita ang kalagayan ng bangkay. Ano kaya ang rason nila? Di kaya baka ayaw nila ipakita dahil baka siguro may mga pasa ito sa katawan? Dahil kung totoong na hemorrhage itong atin kabayan, dapat noong una pa lang na dinala ito sa hospital, nakipag-ugnayan na sana dapat ang amo sa pamilya. Pero wala, dahil baka siguro may tinatago sila. Kasi kung atin matatandaan,
Noong August 8 pa na isugod itong ating kabayan sa ospital. So ibig sabihin, buhay pa ito noong August 6 at 7. Pero bakit hindi na ito makausap ng pamilya? Hindi na ito makontak? Bakit bigla na lang naging offline ang messenger ni kabayan? Ano kaya ang nangyari sa kanya sa loob ng 2 araw? Di kaya baka palabas lang nila itong sinasabing nadulas sa banyo para ipalabas ng amo na wala silang kasalanan para hindi sila makasuhan? Nga na-hemorrhage daw siya. Na-slide daw siya sa na-slide daw siya sa banyo, tapos daw nag-clog kuno ang dugo sa ulo niya. Ginoperahan ko kuno ang ulo niya. Hindi lingid sa atin kaalaman na may ibang mga amo lalo na sa bansang gitnang silangan na mga sinungaling para lang pagtakpan ang kanilang kasalanan. Kaya ito ang isa sa mga tanong ng pamilya na gusto nila mabigyan ng kasagutan kung nasaan itong atin kabayan noong August 6 at 7. Kaya dapat talaga ito maimbestigahan ng mabuti dahil kaduda-duda naman pala talaga itong nangyayari sa atin kabayan. Salaysay pa nga ng ina, bakit hindi man lang daw sila tinawagan ng amo? Bakit hindi man lang daw pinaalam sa kanila na may nangyari na sa kanyang anak? Ilang araw na daw ito na nakakonfine sa ospital pero ni hindi man lang daw nagkusang ipaalam ng amo sa pamilya na nagka-emergency na itong si kabayan. August 15 pa daw ito namatay pero August 18 pa sinabi sa kanila at ibang tao pa ang naghatid ng balita. Imbis sana'y amo na ayon sa ina, kung tutuusin daw ay may impormasyon naman daw sanang nakalagay sa likod ng passport ng kanyang anak na pwedeng tawagan ng amo. Pero bakit pinili ng amo manahimik? Kaya't nagdududa sila na may foul play na nangyayari sa likod ng pagkamatay nitong atin kabayan. Pila ka adlaw ma'am siya na-admit sa ospital, wala gyud nagtawag iya nga amo. So, sa may likod sang passport nga may ara dito nga contact number sa pamilya. Salaysay pa ng ina, nasabi umano ng kanyang anak na kapag wala umano ang among babaeng doktor, nagpapamasahe umano ang kanyang among lalaki at habang minamasahe umano niya ito, hinimas-himas umano siya ng kanyang among lalaki. Nakamuno siya sa akon nga ang amo niya nga lalaki, nagpaano sa iya, nagpa-massage. Gina-massage niya man tana, gina-recap niya man tana kuno ang bata ko nga naga-massage. Tinanugid pa na ang bata ko kanakon, tisiling ko ga, ang imo-timo nga da nga ubura nga da. Uli kadto ka sa imo agency, balik ka dito. Kag i-report na to nga mo nang ginahimo sa amo mo. Hay ang amo niya gitanang basulon, mami. Amo nga babae, doktora ina siya. Kung diin man na siya nag-a-assign ka ano, kung kaisa ma'am sila lang kabata, ng bata lang ang ginabantayan niya dira isa duwa ka bilog. I see. Kaya amo na gani nga sa lingko nang hambalon mo ang tani imo agency kay amo nang ginahimo sa imo nga amo nga gina pa massage na ikaw tapos i-massage naman ta na imo nga lawas. Gago sa kung amo niya. Maliban sa pinagagawa ng amo, binabastos rin pala itong atin kabayan ng driver ng kanyang amo. Ito'y ayon daw sa sumbong ni kabayan sa kanyang ina. Hindi na nga ito sinasahuran ng maayos, grabe pa yung abuso na tinamo niya sa amo at driver. Istorya kami tong August 5, naghambal siya nga wala pa daw siya na swelduhan. Siguro pila ka bulan nga wala siya ginswelduhan sang amo niya, ma'am. Amo to gisugid niya nga ginaano siya sang iya amo tapos tong ila pagid nga driver kay kada mag ano kuno siya ginakumos kuno ka driver iya buli niya. Ay, Diyos ko. Kaya't nanawagan ngayon ng tulong ang pamilya sa publiko na tulungan silang maipaabot kay Senator Raffy Tulfo itong kanilang panawagan para matulungan umano silang maimbestigahan itong pagkamatay ni Christine para malaman umano nila kung ano ang katotohanan at tulungan silang mapauwi kaagad ang bangkay ni Christine sa Pilipinas para mapa-autopsy umano nila ito dahil duda ang pamilya na may foul play sa likod ng bigla ang pagkamatay ni Christine Talavera para mabigyan umano ito ng hustisya. Amo lang na akong ginadahangyo tani ma'am nga mabuligan man kami nga mapadala di ka ang bangkay ka bata ko kay hindi ikukonforme bisa dito sa abroad ipa-autopsy namon diri sa Pilipinas para mabalaan namon ma-suan man namon ba mapahimtang kami kung ano ginang gikanan sa kamatayon. So wala gid kamo gintagaan picture niya sa ospital? Wala gid ma'am kay kagahapon naga-istorya kami sa WhatsApp atong taga-immigration nga hambal niya hindi daw kuno pwede na ma'am nga ipadala sa pamilya ang picture niya dito sa ospital nga ara siya dito nga makita lang namon ang itsura niya. Immediate family ka mo, right nyo na, no? Oo. Siyempre. Kaya mo ginapangitangin namon ang picture niya para balaan namon yung sigurado namon nga akon bata to. Wala gid ma'am. Amo na gani nga sa lingkod tani mabuligan lang tani kami nga ipaabot kay Tulfo ang ano para madali ang proseso nga pagpauli sang bangkay ka bata namon nga makauli diri makita namon siya. Tawagan ako na sana
bigyan mo ng hustisya yung pagkamatay ng anak ko. 15 siya namatay, 18 kami sinabihan na batay yung anak ko. Sana, bigyan mo ng hustisya yung pagkamatay ng anak ko. Yun lang. Ayon naman sa komento ng iba nating mga kababayan, posible umanong tama ang duda ng pamilya na may foul play sa pagkamatay nitong ating kabayan. Dahil sa bansang Saudi daw, napakasilosa umano ng mga among babae. Kapag nahuli ng among babae ang kasambahay na kausap ang among lalaki, madali umano ito silang magalit at magsilos. At may batas daw sa Saudi na ipinagbabawal daw na maghilot ang mga kasambahay sa mga among lalaki dahil napakasobrang silusa umano ng mga among babae at napakabastos umano ng mga among lalaki. Kaya tingin umano nitong iba nating mga kababayan na posible daw na baka natuklasan ng among babae at ginulpi daw itong ating kabayan, itinulak kaya daw ito namatay at pinalabas lang di umano na na-slide. Kung ikaw naman ang tatanungin kabayan, anong masasabi mo sa videong ito? Pakikomento ang inyong saloobin at pananaw. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon.